Praise the Lord, purihin ang Panginoon. Ayan, tayo po ay dadako sa bago nating series. Ano po, kasi mahirap po siyang madaliin yung mensahe. So, tayo po ay dinako ng Panginoon. Last time, di ba po, pinag-usapan natin yung hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Ano po? So, habang ako po ay nagtatanong sa buong linggo, Amen. Ayoko nga rin magpa-distract kasi marami po talagang nangyayari sa sa panahon natin ngayon ano, even sa anak ko, alam niyo yung puyat din 'no, na tinitiis pero sabi ko nga, "Lord, hindi yun puwedeng maging balakid." 'No, yung priority natin hindi dapat maging balakid sa lahat ng pinapagawa sa atin ng Panginoon. Tandaan po natin, ang sabi ng Diyos, mapalad ang taong nagtitiwala sa Kanya. At lagi ngang sinasabi ng Panginoon na walang salita ng Diyos ang babalik sa Kanya. Kaya tayo pong bilang mga mananampalataya, lalo nating patatagin yung ating pagsamba. Amen? Sa kabila po ng lahat ng pagsubok. At patutunayan ng Panginoon kung gaano po siya kabuti. Amen? Hallelujah. So purihin po ang Diyos at tayo po ay dinala sa topic na the dangerous pattern of religion. Amen? Yung pong napakadelikado po na pattern ng religion na nangyayari sa mundong ito. Amen. So gusto pong ipaunawa sa atin ng Diyos. Alam niyo po, sa introduction lang po ako ngayon kasi alam kong malalim yung pinapaunawa sa atin ng Panginoon at alam ko na marami pa siyang gustong ipangusap. So dito tinuturuan tayo ng Panginoon about sa dangerous. Kung ito yung susundan natin, mapapahamak tayo. And based po sa mga verses na ating tatalakayin ngayon, magpapatotoo sa atin na naganap na ito ngayon, noon at pwede ulit maganap ngayon. So bago po yan, humingi tayo ng patnubay gabay sa banal na spirito. Hallelujah sa gawaing ito. We are 7 here. Perfect number. Perfect ano po. At alam ko na nandito po ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ama, tunay nga o Diyos na ikaw ay dakila at makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa oras na to na muli, Panginoon, binuhay mo, hallelujah, ang aming pag-asa at patuloy mong bubuhayin ang aming pag-asa na ipinagkakatiwala namin sa iyo. Ama, sa oras na to, patuloy po kaming lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba sa iyo. Lord, patuloy mong siyasatin ang aming mga puso na nagre-rejoice, O God, hallelujah, na ikaw ang tinataas. Na, Lord, alam namin, Panginoon, na ang katagumpayan ay nasa amin, Panginoon, at hindi nasa kaaway. Kaya anuman ang nararanasan namin, na hirap, sakit at sakripisyo, Ama, patuloy po namin yun ipinagkakatiwala sa iyo. Isinusurrender namin lahat ng aming mga nararanasan at nararamdaman, Panginoon. Naniniwala kami na sa pamamagitan, Panginoon, ng aming pananampalataya, O God, at sa action na ikaw, O Diyos, you are our mighty God, at you are full of strength, Panginoon, na kayang tanggapin ang lahat ng ito, mga bagay na hindi namin kaya, O God. Ikaw po, O Diyos, ang itinatagubilin namin sa iyo ang lahat ng ito, Panginoon. Patuloy mo kaming palakasin sa aming mga battle, patuloy mo kaming gabayan, yung divine wisdom, divine protection, Panginoon, divine strength, O God, and understanding, Panginoon, na hinihingi namin sa iyo. At knowledge, O God, sa mga oras na to. Patuloy na ikaw ang makita, ang tinig mo ang marinig. Hallelujah. Samahan mo lang ako sa oras na to, Panginoon, at gabayan mo ako, O God. Ganon din ang mga puso ng bawat isa na iwanan muna namin ang problema at itanim namin sa pinakamatabang parte ng aming puso ang maririnig namin sa oras na to. Ama, maraming salamat po, O Diyos, sa iyo namin pinagkakatiwalang katagumpayan ng gawaing ito at sa mga wala naming kapatid, Panginoon, sa oras na to, ingatan niyo po sila at patnubayan niyo po sila. At Lord, ikaw po ang tumawag sa kanila. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samo at dalangin na nagpapakumbaba sa iyong harapan. Hallelujah,
na laging, Panginoon, ihanda mo ang aming puso na laging maglingkod at laging piliin ang kapayapaan, ang kagalakan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Dahil walang sino mang makakaagaw nito kung iingatan namin ito sa aming puso na ang iyong salita ang laging maging lampara ng aming dadaanan, Panginoon, at liwanag na magliliwanag sa aming buhay at gagabay sa aming path. In the mighty name and powerful name, Jesus, we pray sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. So, ito po yung mapanganib na kalagayan po kung tayo po ay susunod sa pattern ng religion. So, sabi po dito, ang religion po, ang magdadala sa atin ng routine kung saan ang ating pisikal na pangangatawan at yung ating mga conscious mind, amen po, and even not just conscious. Pag sinabi kasing conscious, di ba, meron kang ulirat sa nangyayari sa paligid mo. At pag sinabing subconscious, yung wala kang malay sa mga bagay na nangyayari sa paligid mo. So dito, sa pamamagitan ng religion, inilalagay ang ating physical na katawan sa conscious and subconscious. Amen, na kalagayan. But, sabi po dito, pero, yung ating conscious mind, amen, meron po itong certain. So, pag sinabi pong certain, nananatili po yung structure na magkikip sa atin on our path patungo sa religion. Amen? Iingatan tayo ng ating consciousness. Na dahil may conscious tayo, iingatan tayo nito na huwag tayong madala ng religion. Amen? Hallelujah. Now, dito sinasabi po sa atin na maniwala man tayo o hindi, ang mga tao po na nag-iisip that we are not religious, ngayon po makikita natin kung tayo nga ba ay nadadala ng religion. Amen? O tunay nga na nakakasunod tayo sa gusto ng Panginoon. Yun po yung gustong ipasiyasat sa atin ng Panginoon sa mga oras na to. Bakit napakalakas ng battle? Amen? Pagdating sa mga ideology. Pag sinabing ideology, ito yung mga idea na nagdadala sa atin na akala natin nakakasunod pa tayo sa Panginoon, pero ang totoo hindi na po. Amen? Kaya pinag-iingat po tayo ng Panginoon. Makikita natin yung mga reason, hallelujah, ng mga eradicate. 'Di ba? Why you cannot eradicate extremist like Muslim? Pag sinabing eradicate, yung hindi natin, yung puksain. Bakit hindi natin kayang puksain yung mga extremist? Pag sinabing extremist, yung mga fanatic o paniniwala katulad ng mga Muslim, they are so extreme. Yung mga Muslim ngayon, hindi natin makakaila. 'Di ba? Na any kind of extremist, 'di ba po? Hindi natin agad mapapatay yung mga ganong klase. Na po, ganong klase ng paniniwala. Kasi po, bakit? We can kill the people, pero hindi natin kayang patayin yung mga idea na tinanim na sa kanila simula pa noon. Amen? Kaya nakikita natin maraming tao ang namamatay, maraming Muslim ang namamatay, pero yung idea, nagko-continuous yun. Yung ideology na tinanim sa kanya, nagko-continue yung kanilang routine, yung fanatic at paniniwala nila, nagpapatuloy. Actually, lumalaki pa nga. 'Di ba? Kaya itong religion po, hindi po natin to kayang patayin sa pamamagitan lang ng fasting and prayer. Para i-force natin yung kanilang pagsamba sa mga nakaugalian nila. Hindi po magwo-work ng ganun kadali lang yung atin pong kinakalaban sa mundong ito. So, kung tayo po ay titingin sa mga tao, if we look at the people of God, from the beginning pa lang, ito po yung laging nagkokos ng kapahamakan sa mga children of God kung bakit tayo natotrouble o napupunta po sa trouble. At hindi po natin makakaila na nadadala tayo in the religion. Amen? At sandali lang po. Amen.
Yes, I hear you. I hear you. I hear you. I hear you. Come. Okay. Amen. So makikita po natin dito kapag tayo po ay nagbalik tanaw sa mga history ng mga children of Israel, sa mga pinangakuan po ng Panginoon noon, lagi po nating makikita na lagi silang napapapunta po sa trouble. Lagi silang nag-enter into religion at ina-abandon nila ang spirituality. At kung makikita po natin at hindi tayo lalakad po sa spirit, baka pwedeng ganun din po ang mangyari at maging katapusan natin. Kaya makikita po natin kasi kapag tayo po ay naglalakad sa espiritu, wala po itong kinalaman sa religion. Amen? Yun ang kaibahan kung yun po ang ilalagay natin sa ating mga utak. Na the moment na tayo po ay nag-enter, amen, sa disconnect ng paglalakad natin, kapag tayo pinutol natin, dinisconnect natin yung sarili natin from walking in the Spirit. Amen? Doon na po magsisimula na tayo po ay lumalakad na by religion. Why? Kasi ang religion po ay galing sa tao. Ang spirituality ay galing sa Diyos. At doon tayo ngayon pinag-iingat ng Panginoon. Uulitin ko po, religion is of men and spirituality is of God. Pero bago po yun, bago ko po sabihin sa inyo yung danger ng religion, kung paanong pinapaunawa sa akin ng Panginoon, kung paano natin madidiscern ito, at kung paano natin malalaman at maipapaliwanag yung mga bagay na dapat nating maintindihan. Hayaan nyo po na pag-aralan muna natin yung mga history. Amen? Kung paano po ang mga tao noon ng people of Israel every single time, 'di ba? Napapatrouble po sila dahil sa bondage. Amen? Napapatrouble sila with God. Kasi bakit po? They go into the bondage. Amen? Kung saan po ina-abandon nila yung spirituality para ma-attain nila ang religion, para maabot nila ang religion na akala nila lumalakad pa sila sa spiritual, yun pala hindi nila alam, lumalakad na sila sa pattern ng religion. Amen? Ganun po yung nangyari sa mga children of God ng Israel noon. Kaya ito din yung pinapaalala sa atin ng Panginoon ngayon. Kaya makikita natin ang problema ng spirituality, amen, ng mga spiritual na gawain po natin, ito po yung nag-o-overflow. Amen? Kasi pag sinabi pong spirituality, it is overflowing, walang katapusan to. Kapag tayo ay nabuhay sa spiritual, ito po ay buhay. Pero kapag nabuhay na tayo sa religion, amen, yun po yung mga bagay na may katapusan. Ikaw at ako, we are nagdi-deal po tayo sa infinite of God. Pag sinabing infinite of God, wala pong katapusan ito. We are dealing sa eternal God. Kapag tayo ay lumalakad sa Espiritu, ito po yung dinidil natin. Amen? And meaning, kapag itong way of God ay nagko-continuous, amen, magiging consistent po ang pagre-reveal ng Panginoon sa mga tao. Bakit po? Kasi, kapag galing sa Espiritu ng Panginoon ang nilalakaran natin, hindi ito magiging stagnant. 'Di ba? Hindi ito mai-stack katulad ng tubig sa kanal. Amen? Wala itong katapusan. Tuloy-tuloy ito. It's never ending. 'Di ba? Walang ending po ito. At nagtutuloy-tuloy ito into eternity. That is the difference when we are walking in the spirituality, mga kapatid, mga nanay. Amen? So, kaya nga po, makikita natin, from Adan po, alam natin po ang kwento ni Tatay Adan. He knew about God. Amen?
And kung ano man yung mga bagay na alam niya tungkol sa Panginoon, ay napakalaki po ng different sa paniniwala natin kay Adan noon at sa mga bagay na alam natin ngayon. Amen? At yung mga alam ni Tatay Adan noon, amen, ay hindi niya mai-add yung mga nalalaman natin ngayon. Kumpara sa kung anong binilt niya noon, kumpara sa binibuilt natin ngayon. Nagigets niyo po? Iba yung mga bagay na meron siya noon at iba yung mga bagay na meron tayo ngayon na nalalaman natin. Kasi siya, yung mga alam niya noon, hanggang dun na lang yon. Pero tayo, the way na dumaan sa First Chronicle, 'di ba, sa Samuel, lahat po ng mga history na binabasa natin sa Bible, yun ang nagbi-build sa atin at nagbibigay sa atin ng revelation. Amen? Kaya nga po si Tatay Adan, kung ano man yung mga nalaman niya noon, hindi na maidadagdag yung mga na-built mo ngayon. Amen? Pwede mong hindi lakaran yung nilakaran ni Tatay Adan, pero hindi pwedeng lakaran ni Tatay Adan yung mga nilalakaran mo ngayon kasi he is on the past. Amen? Because the revelation ni Tatay Adan, he is still prematured noong mga panahon na yon. Even though, di ba, namuhay siya ng 1,000 na taon. Mga kapatid, he lived in 1,000 years. Pero hindi niya na-experience yung cross. Hindi niya na-experience si Jesus. He experienced the grace and mercy and the love of God kasi naranasan niya na halos hindi magtrabaho, di ba? Binigay yung authority sa kanya. Amen? Pero hindi niya naranasan si Jesus na katulad natin ngayon na nararanasan natin. Kaya ganun tayo kapalad. Amen? So our reality sa Panginoon ngayon ay naging kompleto. That's our difference from the reality na meron si Tatay Adan. Now, kung si Tatay Adan ay nabubuhay ngayon sa flesh, sa katawan ngayon, kung ano man yung mga inaakap ni Tatay Adan sa pamumuhay niya, amen? Wala itong kinalaman sa cross. Kaya ang mangyayari kay Tatay Adan, magiging religion yung kanyang pamumuhay. Bakit? Kasi sasabihin sa atin ni Tatay Adan, di ba, kailangan yung mag-alay ng mga hayop at tupa para mapatawad tayo. Amen? Kailangan niyang mag-burnt offering ng mga hayop para mapatawad siya ng kasalanan. Pero tayo hindi na. Wala na tayo sa kalagayan na ganun. So, anong mangyayari? Diba? Sasabihin niya sa atin, no, ang God hindi tayo ini-speak ng ganito by the Spirit. Diba? Kasi nasaksihan niya kung paano siya kausapin ng Panginoon. Amen? Hindi siya maniniwala sa way kung paano tayo kinakausap ng Panginoon ngayon kasi iba yung way ng pamumuhay niya. Amen? Ina-elaborate po sa atin ng Panginoon. Amen? Ang mga bagay na dapat nating maunawaan ng mas malalim. Kasi even ako sa sarili ko, hindi ko po babalikan yung mga ganitong kwento. Pero habang nag-iisip ako, amen, sa mga nakaraang araw, ito po yung pinapahiwatig sa akin ng Panginoon na gusto niyang ipahiwatig sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya ang mangyayari po, sa the way po ng pag-i-interact ni Tatay sa Panginoon, ni Tatay Adan sa Panginoon, ang mangyayari sa kanya, titingnan natin siyang religious. Amen? So now, we live in dispensation of the Holy Spirit. Amen? Nabubuhay po tayo ngayon sa pamamalakad po, at pag-a-approach sa atin ng banal na Espiritu, kung saan nagiging posible ang mga paglakad natin sa Panginoon dahil sa tulong at gabay ng Espiritu. So dito po makikita natin sa declaration ng Panginoon about Isaiah 55:8-9. Pabasa nga po, Isaiah 55:8-9 kung saan sinasabi niya dito, "For as the heaven are higher than the earth, so my way is higher than your way and my thought than your thought." Pabasa nga po sa Tagalog, Isaiah 55:8-9.
Amen. Ito pa sabi sa Isaiah 55:8-9. Ang wika ni Yahweh, ang aking isipay, di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. 9. Kung paanong ang langit, higit na mataas, mataas sa lupa. Ang daat isipan ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Purihin ang Diyos. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Ano? Yun po yung declaration ng Panginoon na magkaiba tayo. So, hindi ko po sinasabi dito na wala ng principle at guidance para makalakad po tayo sa pagsunod ng Panginoon. Amen? Kasi hindi po yun yung religion. Hindi yung religion na hindi na kayang mabago. Kasi pag pumasok ka sa religion, meron silang mga law at rule, mga doktrina, di ba po, na kailangan nating sundin. At hindi yun, walang makapagbabago yun. Walang makapagbabago. Kaya nga pag pumasok ka sa ibang mga denomination ng ibang relihiyon, di ba? Kailangan mong sumunod sa kanilang relihiyon. Amen? Pag di ka sumunod, matitiwalag ka. Amen? So, ito yung sinasabi sa atin, na hindi sinasabi ng Panginoon na even magkaiba yung way mo at path mo sa Kanya, wala na tayong way para sumunod sa Panginoon because there is a way. May way po na tinuturo ang Panginoon na kailangan nating matandaan. Amen? Na hindi nagbabago ang Diyos. Kaya lang po, may mga bagay na through grace, di ba? Madali na lang natin napapasok. Di ba? Madali tayong nakakalapit para i-facilitate po yung mga bagay under the grace. Amen? Na gusto pong maabot natin sa pamamagitan ng Panginoon. Yung mga plano niya na hindi nagbabago. Amen? Hindi po nagbabago ang plano ng Panginoon sa'yo. In the mean na nag-i-interact ang Panginoon sa'yo at sa akin. Amen? Sa mga bagay na ang Diyos, dinodraw ka niya closer, di ba? Sa Kanya, para sa pagbabago. Amen? Hindi po nagbabago yung Diyos na ganun. Kasi kung kinakailangan na mag-interact ang Panginoon sa'yo para lang mapalapit ka sa Kanya, gagawin po ng Panginoon. Yun yung way niya na laging hindi nagbabago. Kahit pa sa pinakamasakit na kaparaanan, gagawin po ng Diyos para lang wag tayong lumayo sa Kanya. Kasi hindi siya nagbabago. Amen? Mahal niya tayo. At gusto niya na mabago tayo even sa interaction na magkakaiba ng sitwasyon, magkakaiba ng pagsubok, magkakaiba ng circumstances, pero ang ending nun, mapapalapit tayo sa Diyos. We have it more easier sa mga katulad natin kumpara sa mga katulad ng mga nasa Deuteronomy, na mga history ng kwento o sa kwento ni Tatay Job. Amen? Kasi bakit po? Because we have the grace of God at yung generation na susunod pa sa atin ay nagiging mas higit na madali. Amen? Mas magiging madali yung generation ng mga susunod. Bakit po? Bakit ko sinasabi na mas magiging madali? Kung madali na sa atin ngayon, 'di ba, na matanggap po ang grace, 'di ba? At matutunan natin yung mga bagay na 'to, mas magiging madali sa mga anak natin at sa mga susunod na generation natin. Bakit po? Bakit? Kasi God will teach us to know more. Yun po ang pangako ng Panginoon. Ituturo niya pa yung mga bagay na hindi natin alam. At ito po yun. 'Di ba? Ito yung mga bagay ngayon na tinuturo niya sa atin unti-unti para mag-grow tayo ng maturity natin sa paglilingkod sa Panginoon at sa Espiritu. Amen? Hallelujah. Because our God is Spirit. Kaya kailangan po nating maintindihan by the Spirit of the Lord, yung pong pinapaunawa niya sa atin sa mga oras na to. Kasi ang religion po is very destructive. Amen? Because even God po, even ang Diyos, hindi sa ibig sabihin na hindi niya kayang i-fix. Kaya lang may mga choices po tayong mga tao dito sa mundo na ang mga tao naaanod sa mga relihiyon. Kaya nga, imbis na umunti ang mga Muslim, lalo silang dumadami dahil sa mga maling doctrine na sinasabi ng kanilang relihiyon. Amen? Kaya napakahalaga po na maintindihan natin at makita po natin ang kaibahan
kung tayo po ay lalakad sa Espiritu at hindi tayo matatangay ng relihiyon. Amen? So, dito po, makikita natin sa 1 Samuel 2. Amen? Kung sino pong available magbasa, medyo mahaba lang po para makita natin yung kwento. Sa 1 Samuel 2 po, 12 hanggang 36. Makikita po natin dito yung time po ni Tatay Samuel nung siya po ay nasa church. Under po ng pamamahala ng pinaka-high priest. High priest po ito yung kanyang pinaglilingkuran. Amen? Available ka ba, Ate Billie Jean, na magbasa or Ate Shirley? Available po ba kayo? Okay ba ipakiramdam ang Ate Shirley? Sa 1 Samuel po, 2, 12 hanggang 36. Baka kasi nagluluto ang nanay or nagliligpit. Okay, sige. Ayan, ang sabi dito, ang kasalanan ng mga anak ni Eli. Ang dalawang anak ni Eli ay parehong lapastangan at walang takot kay Yahweh. Tuwing may maghahandog, pinapupunta nila ang kanilang mga katulong habang inilalaga ang karne. May dala silang malaking tinidor na may 3 ngipin at itinutusok sa loob ng malaking kaldero o palayok. Lahat ng matusok o sumama sa tinidor ay para sa saserdote. Ginagawa nila ito tuwing maghahandog sa silo ang mga Israelita. Amen? Hindi lamang iyon. Bago pa maihandog ang taba ng karne, nilalapitan na nila ang mga naghahandog at sinasabi, hilaw na karne ang ibibigay ninyo sa saserdote. Hindi niya kukunin kapag luto na ang ibibigay ninyo. Hilaw ang ibig niya. Amen. 16. Kapag sinabi ng naghahandog na hintayin na munang maihandog ang taba bago sila kumuha hanggang gusto nila. Ganito ang kanilang sinasabi. Hindi maaari, bigyan na ninyo kami. Kung hindi, agawin namin yan sa inyo. Malaking pagkakasala ang ginagawa nilang ito sapagkat ito'y paglapastangan sa handog kay Yahweh. Si Samuel sa silo. Hanggang 36. Ayan. Nagpatuloy ng paglilingkod kay Yahweh ang batang si Samuel. Taon-taon ginagawa ng batang si Samuel. Ano ba to? Taon-taon gumagawa ng balabal ang kanyang ina at ibinibigay sa kanya tuwing sila'y maghahandog sa silo. Ang mag-asawang Elkana at Ana naman ay laging binibindisyonan ni Eli. Ang sinasabi niya, pagpalain nawa kayo ni Yahweh, naway bigyan pa niya kayo ng mga anak bilang kapalit ng inihandog ninyo sa kanya at umuwi na sila pagkaraan noon. Amen. Pasensya na po maganda ang mata ko. Nagkatotoo ang sinasabi sa kanila ni Eli. Si Anay pinagpala ni Yahweh at paglipas ng mga araw ay nanganak pa ng 3 lalaki at 2 babae. Samantala, lumaki si Samuel sa pamamatnubay ni Yahweh, si Eli at ang kanyang mga anak. Matanda na noon si Eli, umabot na sa kanyang kaalaman ang kasamaang ginagawa ng kanyang mga anak sa mga Israelita. Alam na rin niya
ang pagsiping nila sa mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng tuldang tipanan. Kaya pinagsabihan niya ang mga ito, "Mga anak, nababalitaan ko ang kasamaang ginagawa ninyo sa mga tao. Bakit ninyo ginagawa iyon? Tigilan na ninyo iyan. Masama ang balitang umaabot sa akin tungkol sa inyo. Kung ang isang tao'y magkasala sa kanyang kapwa, maaaring mamagitan sa kanila si Yahweh. Ngunit sino ang mamamagitan kung kay Yahweh siya nagkasala? Ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang mga anak sapagkat pinagmatigas na sila ni Yahweh. Si Samuel na may patuloy na lumaking kalugod-lugod kay Yahweh at kinagigiliwan ng mga tao. Amen. 27. Ang hula sa pamilya ni Eli. Minsan, si Eli ay nilapitan ng isang propeta ng Diyos. Sinabi sa kanya, ganito ang ipinasasabi ni Yahweh, nakikipag-usap ako sa magulang mong si Aaron nang sila'y alipin pa ng Faraon, ang hari ng Ehipto. Sa mga lipi ni Israel ay siya ang hinirang kung maging saserdote, kaya siya ang mangangasiwa sa altar. Ayan. Magsusunog ng kamanyang at maglilingkod sa akin bilang kinatawan ng Israel. At lahat ng handog sa akin ng mga Israelitay, ibinibigay ko sa kanyang sambahayan. Bakit ninyo iimbutan ang mga alay at handog sa akin? Mas iginagalang mo payata ang iyong mga anak kaysa akin? Bakit mo sila pinababayaang magpapasasa sa pinakapiling bahagi ng mga handog sa akin? 30. Ipinangako ko noon na tanging ang sambahayan mo lamang ang makalalapit sa akin habang panahon. Ngunit hindi na ngayon. Pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit pababayaan ko ang nagtatakwil sa akin. Darating ang araw na papatayin ko ang mga kabataan sa iyong sambahayan at sa iyong angkan. Paiigsiin ko ang inyong buhay at maaga kayong mamamatay. 32 na. Maghihirap kayo at di ninyo matitikman ang kasaganaang ibibigay ko sa Israel. Paiigsiin ko nga ang inyong buhay, hindi ko kayo aalising lahat na sa paglilingkod sa altar. Yan. Ngunit ang ititira ko'y daranas ng katakot-takot na paghihirap ng loob. Mamamatay sa tabak ang magiging bunga ng iyong sambahayan bilang katunayan nito. Ayan. Sabay na mamamatay ang mga anak mong sina Ofni at Finis. Samantala, pipili ako ng isang saserdoteng magiging tapat sa akin at susunod sa lahat kong kagustuhan. Bibigyan ko siya ng
sambahayan na patuloy na maglilingkod sa akin habang panahon sa harapan ng mga haring aking hihirangin. 36, ngunit ang matitira sa iyong sambahayan ay mamamalimos sa kanya, magmamakaawa siyang gawing katulong ng saserdote para lamang mamuhay. Purihin ang salita ng Panginoon. Amen. Ayan. Amen po. So nakita natin yung kwento na to kung paano po nilang na-offend ang Panginoon. Amen. High priest po ito si Eli. Isa po siyang pinakamataas na pari, na nagtuturo. At yung mga anak niya, pinagsabihan po sila ng Panginoon. Pinagsabihan siya ng Diyos, kaya nga sinabi po sa kanya ng Panginoon, mas takot ka pa yata sa anak mo kaysa sa akin. Kaya hindi po nawawala yung pagpapaalala muna ng Panginoon bago po tayo maparusahan. Lagi po tayong binibigyan ng instruction ng Panginoon. At even ang pag-aalay po nila, alam nila na dapat yung maano po ang ibibigay sa Panginoon. Pero anong ginagawa nila? Tinitinidor nila yung para sa Panginoon. 'Di ba? Sinasamantala po nila yung mga tao sa church nila. Amen? Kaya ano pong nangyari? Na itong mga bata na to, 'di ba, yung two son po at children, they walk away from God, 'di ba? Lumayo sila. They're starting to do kung ano yung gusto nilang gawin. Ginagawa na lang nila yung gusto nilang gawin. At hindi po yun mapapahintulutan ng Panginoon kasi bakit nag-enter na sila into religion. Hindi na po sila, kasi yun yung religion ginagawa natin yung gusto nating gawin. Amen. Akala natin minsan kung ano lang po yung mga hindi hindi gusto ng Panginoon. Pero hindi po. Yung mga bagay na ginagawa natin na tayo na po ang nasusunod, minsan we are building our own religion. Kaya po tinatawag na self-righteous. Ina-abandon po natin yung spirituality at nagsisimula tayo on our own things na hindi natin napapansin. At dito, pinapatunayan po ng kwento na to na ang Panginoon po ay na-offend at nagsasalita po ang Panginoon. Nagsalita ito sa kanilang tatay, sa kanilang ama para mabigyan siya ng babala. Amen? At nakikita rin natin dahil sa na-offend ang Panginoon, nag-i-step away po ang Panginoon from them. Lumayo po ang Diyos sa kanila. Amen? Dahil nag-enter na sila into religion. Meron palang ganon mga kapatid, na yung church, nagkukontinue na mag-service si Eli sa church niya pero wala nang presensya ng Panginoon. Nagkukontinue siya magturo pero hindi na involve ang Diyos. At ganon ang maraming church. Ganon ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, na maraming nag-ooperate ng church pero hindi involve ang Panginoon. Amen? Kaya ito yung nangyayari kapag nag-enter tayo sa tradition na ginagawa ng mga church at hindi sa gusto ng Panginoon. Kasi ang ginagawa na ng mundong ito, ginagawa natin kung ano yung gusto ng church at hindi na yung gusto ng Diyos. Amen? Nauunawaan niyo po ba yung gusto ipahatid sa atin ng Panginoon? Kung gaano ka-dangerous? Sabi ko nga po sa inyo, walang 100% na doktrina. Kaya tayo pinagbabasa at pinag-aaral ng Panginoon at binibigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng intimate relation sa Diyos. Pag sinabing intimacy po, alam nyo ba yung intimacy na tinatawag, yung nagiging isa kayo? Nagiging oneness kayo. Kumbaga sa nakikipag-sex, nagiging isa kayo ng Panginoon. Yun ang tinatawag na intimate relationship. Amen? At dahil doon, at dahil sa nangyayaring ito, di ba po, inabandon ng Panginoon. Even ang mga tao ng Diyos, sinabihan niya na mamamatay kayong lahat, hindi na kayo mabubuhay na matagal. Di ba po? Binago niya ang lahat ng yon. At alam niyo po ba na makikita ninyo na yung stranger na sinabi ng Panginoon sa salita niya sa 1 Samuel 3:1, sabi niya doon, "And those days," ang sabi ng Panginoon, hindi na po nagsasalita halos ang Diyos. Hindi na siya nagbibigay ng mga vision. Hindi na siya nagbibigay ng propesiya. At hindi na siya nag-i-inspire sa pamamagitan ng Holy Spirit. Amen? Basahin ko lang po yung kasunod na kwento. Amen? Sa 1 Samuel 3.
Sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglingkod kay Yahweh. Nang panahong iyon, bihira nang magpahayag si Kristo. Si Yahweh, sorry po. Bihira nang magpahayag si Yahweh at bihira na rin ang mga pangitaing galing sa kanya. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan natutulog na siya sa kanyang silid. Si Samuel ay natutulog naman sa santuaryo kung saan naroon din ang kaban ng tipan. Bago magmadaling araw ay may sindi pa ang ilawan ng santuaryo. Siya ay tinawag ni Yahweh, Samuel, Samuel. Naparito po ako, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, bakit po? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag. Matulog ka na ulit. Nagbalik siya sa kanyang higaan. Subalit tinawag siyang muli ni Yahweh, Samuel. Bumangon siya. Lumapit muli kay Eli at nagtanong, tinatawag po ba ninyo ako? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag anak. Matulog ka na. Hindi pa kilala noon ni Samuel si Yahweh, sapagkat hindi pa ito nagpapahayag sa kanya. Sa ikatlong pagtawag ni Yahweh, muling lumapit si Samuel kay Eli at sinabi, narinig ko pong tinatawag ninyo ako. Sa pagkakataong iyon, nauunawaan ni Eli na si Yahweh ang tumatawag sa bata. Kaya sinabi niya, mahiga kang muli, at kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo, magsalita po kayo, Yahweh. Nakikinig po ang inyong lingkod. At muli ngang nahiga si Samuel. Si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag, Samuel, Samuel. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Sinabi ni Yahweh, hindi magtatagal ay may gagawin akong kakilakilabot na bagay sa Israel at lahat ng makakabalita nito'y mabibigla. Pagdating ng araw na iyon, gagawin ko ang lahat ng sinabi ko laban sa sambahayan ni Eli, mula sa umpisa hanggang sa katapusan. Sabihin mo sa kanya na habang panahon kong paparusahan ng kanyang sambahayan sapagkat hinayaan niyang lapastanganin ako ng kanyang mga anak, ni hindi man lamang niya pinahinto ang mga ito. Dahil dito, isinusumpa kong hindi na mapapawi ng anumang handog ang kalapastangang ginawa ng sambahayan ni Eli. Natulog muli si Samuel at kinaumagahay binuksan ang pintuan ng bahay ni Yahweh. Ngunit natatakot siyang sabihin kay Eli ang tungkol sa pangitain. Subalit tinawag siya ni Eli, Samuel anak. Ano po iyon? Sagot ni Samuel. Sinabi ni Eli, anong sinabi sa iyo ni Yahweh? Huwag ka nang maglihim sa akin. Mabigat ang parusang ibibigay ko sa iyo. Sa iyo ni Yahweh kapag hindi mo sinabi sa akin ang lahat ng sinabi sa iyo. Kaya't ipinagtapat ni Samuel ang lahat kay Eli. At kay Eli, wala siyang inilihim dito. Pagkatapos sinabi ni Eli, iyon ang kagustuhan ni Yahweh. Mangyari nawa ang ayon sa kanyang kalooban. Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ni Yahweh at nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Dahil dito, kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Berseba na si Samuel ay isang tunay na propeta ni Yahweh. Patuloy na nagpapahayag si Yahweh sa Shilo sapagkat siya ay nangungusap kay Samuel sa Shilo. Dinirinig ng buong Israel ang salitang ipinapahayag ni Samuel. Amen? So dito po makikita ninyo, ito yung sinasabi ko lagi na walang salita ni Samuel na bumalik. Wala pong mga salita. Sa lahat ng propeta, si Tatay Samuel po, ang mga salita niya lahat nagpatotoo. Yung panahon na pwedeng magkasala si Tatay Samuel, ni-rebuke agad siya ng Panginoon sa pagpili ng hari. Amen? Kaya hindi po kahit kailan nagkamali po si Tatay Samuel dahil pinapatnubayan siya ng Panginoon. So ano yung pinag-aaralan natin dito? Nakita po natin na kahit pala mga pastor at pastora na po pwede silang tanggalan ng karapatan ng Panginoon kahit nakaupo pa sila. Kapag nakikita po ng Panginoon na nagiging religious na ang nangyayari po sa isang church, pwede palang nagsisimba tayo pero hindi na involve ang Panginoon sa loob ng church na yon. Wala na siya doon. Hindi na siya nagbibigay ng pangitain, hindi na siya nagbibigay ng vision, hindi na rin siya nagbibigay ng inspirasyon sa pamamagitan ng banal na spirito. At dahil doon, natagpuan ng Panginoon ang isang
batang lalaki sa pagkatao po ni Tatay Samuel. Bakit? Dahil ang mga tao, pinili na nila ang relihiyon at hindi na ang tunay na pagsamba sa Diyos. Amen? At dahil sa batang ito na hindi nako-contaminate o hindi nalalason ng relihiyon, doon po siya yung bata na ginamit ng Diyos. Kaya mga kapatid, may karapatan po ang Panginoon na pumili ng kanyang pipiliin para magpahayag ng mga salita niya. Wala sa edad, wala sa tanda. Ang Diyos po ang pumipili. Ang Diyos ang nag-approach sa batang lalaking ito. At dahil sa pag-approach niya, nagkaroon ng redemption yung nation. Na-redeem yung church na yon. Na-redeem yung mga ibang lugar. Dahil sa pamamagitan ng batang si Tatay Samuel. Nag-a-approach ang Diyos kay Tatay Samuel. Amen? Even sa murang edad niya, ginamit po si Tatay Samuel para malaman niya yung mga bagay na hindi niya nalalaman about sa espiritual. Amen? Nung pinili po ng Diyos si Tatay Samuel, wala rin siyang alam. Even ang tinig ng Diyos, hindi niya kilala. At alam kong ikaw at ako, nararanasan din natin ito. But little by little, habang lumalaki po sa espiritual si Tatay Samuel, natutuntunan niya. Amen? At dito nga, tinanong siya. Diba? Tinanong siya ni Tatay Eli kung ano yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Sa simula ng kinausap siya, diba, ng Diyos, doon na-activate. Kapag lagi tayo nakikipag-usap sa Panginoon, doon po, si Tatay Samuel po, naging able siya mag-activate yung kanyang regalo in order para makalakad siya at makipag-usap sa kanya ang Panginoon to the point na sa kanyang murang edad na experience po niya ang Panginoon. Kaya nung panahon na yon lumapit sa kanya. Yung high priest po lumapit sa batang lalaki. Amen? Kaya do not underestimate kung ilang taon ka na ngayon. Lahat tayo pwedeng samahan ng Diyos. And even ang mga pastora at pastor, even napakataas pa ng kanilang ranggo, pag hindi na po ang Diyos ang nasusunod sa buhay nila, even sila, pwede po silang iwanan at mawala na ang presensya ng Diyos sa kanila. Kung hindi na po sila nakikinig sa gusto ng Diyos at nakikinig na lang sila sa gusto nila. Amen? At even na andun pa sila sa kanilang posisyon at even tumatayo pa sila sa kanilang mga church. Kung hindi ka sensitibo po, hindi natin makikita na wala na palang presensya ang Diyos. At dahil doon, pinaamin niya si Tatay Samuel kung anong sinabi sa kanya ng Panginoon sa kanyang murang edad. At pinahayag naman ng bata. Pinahayag po sa kanyang katotohanan. At sinabi sa kanya, naiiwan na sila ng Panginoon, di ba po? Na ang kanilang mga angkan mawawala, mamamatay ang kanyang mga anak. Amen? Pansinin niyo pong mabuti, yung high priest na lumalakad sa Panginoon was abandoned for a young boy who has not contaminated. Iniwan ng Panginoon ang high priest na si Tatay Eli para sa isang batang lalaki na hindi nadudungisan, na hindi na-contaminate ng relihiyon na tinolerate niya sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Amen? At kapag naririnig po natin ang Bible na nagsasalita about do not be contaminated with world. Sa mundong ito, wag daw tayong magpalason. Wag tayong makiayon sa mundong ito. Minsan iniisip natin, na ito ay nangangahulugan daw po na tungkol sa mundo. Pero iba ang sinasabi ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon.
Hindi po yun ang pinag-uusapan. Hindi yun ang sinasabi niya daw na gusto niyang maunawaan sa mundong ito. Na gusto niya na makita mo na ang mundong ito po ay may sarili ng relihiyon. At hindi na pagsunod sa Diyos ang ginagawa ng bawat relihiyon. Kaya yun ang nagiging dahilan na ang mga tao po, amen, sa mundong ito, ay nabubuhay na sa carnality itself. Sa mga sarili na lang na gusto. At yun po ang nagiging dahilan. Nagiging self-righteous, kaya yun na po ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng relihiyon. Kahit sa sarili lang natin, nagkakaroon tayo ng sarili nating relihiyon kapag daw po tayo, ganun ang ginagawa natin. Kaya mapapansin daw po natin ang mga church sa mundong ito, i-encourage ka. Sa totoo lang daw po, na po ayon po sa kapahayagan ng Panginoon, even ang mga illegal na bagay, sa pananalapi, sa mga drugs, nangyayari na daw po sa church ngayon. Kapag sinabi daw sa atin ng Panginoon, do not judge others. Pero yun din po ang ginagawa natin. Halos wala na daw po tayong kapagkakaiba sa iba. Kahit sinasabi na ng Panginoon sa atin, anak, do not judge. Yun pa rin ang nagiging kultura natin. Ine-embrace natin yung mga dinadatnan natin sa mismong church na yon. Diba? Do not gossip. Yun din ang ginagawa. Niyayakap natin yung kaparehong ginagawa ng mga tradisyon ng mga tao na nadadatnan natin at ina-adapt natin yung mga doktrina, amen, na nagse-separate daw sa atin. Yun yung mga bagay na nagpapahiwalay sa iyo at sa akin sa Panginoon. Kaya sa realidad na to, amen, sa mundong ito, sabi ng Panginoon sa atin, you are in the world, but you're not of it. Sinabi po ni Jesus, nandito ka sa mundo, pero hindi ka taga rito. Yun po ang sabi niya sa kanyang salita. Yung mga damit na sinusuot natin ngayon, hindi po ito gawa sa langit, pero sinusuot natin. Yung mga restaurant na pinupuntahan natin, hindi mga anointed Christian, yung mga namamahala doon, pero kinakainan natin. Yung mga boss mo, hindi naman lumalakad yan na katulad ng mga believers, pero pinaglilingkuran mo. Diba po? Nakikisama tayo at nakikiisa tayo sa mundong ito. Pero ang dahilan, kung ano ang sinasabi sa atin, na huwag tayong makisalamuha sa mundong ito, amen? Yung mga operation ng mundo po na to, na nandoon sa loob ng mundo, amen? Na hindi pagsunod sa Diyos, yun po ang sinasabi sa atin. Kasi may mga church daw po na nagpa-function na hindi na ayon sa Panginoon. Ito po yung mga anti-Christ din na tinatawag, na isa sila. Amen? Na napakadali na lang pong mag-join sa mga tao na to, sa mga mundong ito. Dahil yung pag-iisip na meron tayo at ibang tao, katulad na rin daw ng pag-iisip ng nasa mundong ito. Kaya, kung hindi daw natin, kung hindi natin ibabalik o ilalagay o ibibring o dadalhin sa mundong ito, amen? Ang kapangyarihan o paglilid ng banal na spirito, tayo po ay madali ding matatangay ng relihiyon. Dahil ano daw pong nangyari sa atin, pare-pareho na daw po tayong nagsaserve sa same God na sinaserve nila. Hindi man daw tayo nagiging anti-Christ, di ba? Sumusunod na lang tayo sa church natin na hindi naman pamamalakad ng Diyos ang pinapagawa, kundi pamamalakad ng tao. Katulad po ng sinabi ko sa inyo sa simula kanina, dahil ang religion, ang nagpapalakad ay tao. Ang spirituality, ang nagpapalakad ay Diyos. So we do the same thing anyway. Diba? Yun na yung ginagawa natin. We all want the positivity na katulad ng positibong opinion na lang ng ibang tao. At hindi na ang sinasabi ng Panginoong Diyos. And we all want the good energy
'Di ba, na nagmumula na sa mundong ito at hindi na daw po yung nagmumula sa Diyos. Kaya kailangan daw po, tayo po na mga mananampalataya, maging sensitibo tayo at maging immediate tayo sa pagno-notice para mai-align natin, amen, that we will not align with them. Hindi tayo naka-align sa mga taong yon. Na hindi natin i-align yung mga sarili natin sa ginagawa ng church kung hindi yun ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Amen? Kasi baka po, nagiging religion na nga tayo at hindi na po spiritual. So, paano nga ba natin malalaman that we already functioning in the same dimension na meron po ang relihiyon? Amen? So, yun po yung katanungan na sasagutin po ng Panginoon sa atin at siya po ang magtuturo sa atin. Amen? Kasangkapan lang din po ako ng Panginoon. Hindi ko rin alam kung paano. Pero alam ko po, matatapos ko po yung mensahe na to. At dahil mahaba na rin po yung introduction, para ipaunawa lang sa atin ang difference ng religion at spirituality sa oras na to. Next week po, makikita po natin kung paano po nagpa-function ang religion at masisiyasat natin yung sarili natin at ang mga pamilya natin mahal sa buhay kung tayo po ba ay nagpa-function na sa religion dahil yun yung sinasabi sa pinag-aaralan natin kung gaano po ang dangerous ng pattern ng religion kung magmamanifest ito sa buhay natin. At ayon sa kwento ng Samuel, na po, ganun po yung nangyari sa kanila. At ayaw ng Panginoon na matangay tayo sa katulad na pangyayari. Dahil kung napag-aaralan niyo po ang Ecclesiastes kung anong nangyari noon, mangyayari din ngayon. Kaya kung hindi po tayo masiyasat, kung hindi tayo mapagbantay, kung hindi tayo mag-iingat, baka tayo din po ay maitangay na ng hindi natin namamalayan. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Yung first point po natin, pag-aaralan po natin next week. Kapag ang Espiritu Santo daw po ay hindi na ang nag-i-inspire sa atin, amen, we are in religion. Amen, yun po ang first point natin. So next week po, pag-aralan natin yun. Purihin po ang Diyos, let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa introduction ng Ama. Kung ano nga po ba ang kahalagahan, Panginoon, ng dangerous, ng pattern, Panginoon, ng mga extreme, hallelujah, ng mga religion na kumakalat sa mga panahon na ngayon at isa sa pinakamalaki ang Muslim, Panginoon ko. Kaya Panginoon, maraming salamat o Diyos na sa oras na to patuloy mo kaming pinapaalalahanan, sa oras na to patuloy mo kaming pinapatnubayan, sa oras na to pinapahayag mo ang katotohanan, Panginoon, na nagmumula sa banal na Espiritu, Ama. Kaya naman sa mga oras na to maghari ka sa aming mga buhay, sa bawat lakad namin, Panginoon, nawa bantayan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon ko, na huwag kaming matangay ng emosyon, huwag kaming matangay, Panginoon, ng mga tradisyon, huwag kaming matangay, Panginoon, ng mga rules at law ng mga church na to, Panginoon, kung hindi naman ito ang rules and law mo, Panginoon, because we are not under the condemnation, Panginoon, at we are not under the law, Ama. Kaya there is no things na mabroken pa, O God, kung ikaw mismo, Panginoon, ang tumibag ng mga law na to sa pamamagitan ng krus ng Kalbaryo, Ama, at sa pamamagitan ng paghahandog ng iyong biyaya, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus Kristo. Kaya purihin ka, dakilain ka at lulhatiin ka sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Purihin po ang ating Panginoon na buhay. Amen. Ayan, praise God po sa buhay na po si Brad. Sa mensahe na ibinaba ng ating Panginoon. At